bagong kinabuhi, bagong paglaom, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon ug pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay dalang bagong kahigayunan. Kay gayunan nga panggaon, mupangga, magmaligon og magmalaw tayon. Kaya ang gugma sa Diyos, magadanag kanimog ka na ako, samtang ikaw gako umaga. Panimaya sa kabuntagon! Humanang kangit-ngit nagatabon, sungalay siguro nga kagabiun. Ang Diyos nanuktok o nagahandong, nga sa kasing-kasing mo siya pasugyon. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmata, biglasil sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Pulong sa Diyos atong paminawon, uban sa awit nga langit nun. Puno sa lakas nga inspirasyon, niilintang na sa ang timbaya sayon nga himuon, yan lang apan sa kapililhon. Ipakita Diyos nung pahiyom, uban sa pulong mahigugmaon. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmata, ang bidlisil sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Ikaw ginagapit na karon, itugyan ang kaugalingon. Pag-angkol imong pagdayonon, ang Diyos kanimo magalikon. Tunabay biton sa purong koditon, ya sa kalangitan. Hatagi ako, Jesus, niyan ang tanan. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmata, ang bidlisil sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Sa Diyos ang himaya, unang timbaya kanimo igsuon. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Good morning! Good morning. Good morning, Randy. Ang bagong naong ni Awing. Andy, Awing 2.0. Usa itawagan na sa Version science? 2.0. Version 2.0. Nag-Android phone. Anyway, wala Randy, si we will be Awing. having more of you later. But this time, ako sa panibayaw atong mga suking viewers sa Mindoro, Cavite, sa Luzon, sa Tibok Luzon, no? Sa maabot sa atong broadcast. Good morning, happy Saturday sa inyong tanan. By the way, I mentioned po na ako among viewers sa Baguio, sa Ilocos. Good morning and thank you for watching Panibaya sa Kabuntagon. Keep watching though. And of course, ang among mga suking viewers sa Samar, sa Leyte, sa Cebu, sa Bohol, sa entire Central Philippine Union Conference. Again, good morning sa inyong tanan. Yes, of course, ang among mainiton nga pagpanimbaya diha sa western part of Mindanao, diha sa Pagadian, Osamis, Dipolog, Oroqueta, ug diha sa ubang mga dapit dugol diha sa Tangkob City. Good morning diha sa inyo. Masadyang kabuntagon alang sa atong mga kapaglaom
dinha sa Surigao City del Sur and del Norte, Davao del Sur, del Norte City, General Santos, South Cotabato, o sa tanang naabot sa atong mga signal nga nagpaminaw karon sa o nagtanaw karon sa Panimbaya sa Kabuntagon. Good morning kaninyong tanan. Good morning ug mayong Sabado diha sa atong mga kaigsuon na naga-view sa ato nagapaminaw diri sa Panimbayan sa Kabuntagon diri sa Northern Mindanao, Cagayan de Oro City, also sa Bukidnon City, Bukidnon area, and also sa Lanao del Norte sa Iligan City. Maayong adlaw and happy Sabbath. Well, amo pong mga kapaglaom nga naa din na karon nagpaminaw sa live streaming. Salamat kayo mga Pinoy abroad. Thank you for watching Panimbaya sa Kabuntagon. O good morning and happy Sabbath kaninyong tanan. Ug na, yes, natay good Naputay news. local viewers po sa live streaming. Good morning po sa inyo tanan. Yes. And naputay good news mga kaigalaan. Ang Southern Mindanao Mission nag-celebrate sa ilang ika-50th anniversary. And ang maong anniversary nahitabo dito sa ilang mission field. Og nindot kayo no, celebrating Hands play. God's goodness for 50 years. Wow. Og na sila gipay gayon dito nga sports activity. Og si Pastor Kaderma mismo ang nanguna tungod kay edad mo, score mo, premium mo. Ang nahitabo, 50 to 59 years old nga mga tao lumulupyo or members sa church, Ang kaya nidula. ipashoot sa ball. Kung maka 3 points times 3 ang edad. So, Ayun, sabat kaya na. Yes. Delete na Yes, so lagi. sa laing dapit po mga kapaglaom dito, last December 1, 2015, ang Adventist Development and Relief Agent dito sa Colombia gitagaan og pasidungog sa House of Representative or Colombian Congress tungod for demonstrating humanitarian work in the community for more than 25 years. Yes, Wow. ang ilang award nga ilang nadawat mo ni ang Order of Democracy Simon Bolivar Commander's Cross, Decree, Certificate, and a medal ang accept pod ani si Gabriel Villarreal ato ang ADRA Colombia Director. Wow. Yes. This is very Nice na siya heartwarming. ka historic event yun na siya ba nga na-recognize sa government ang ato ang buhat. diri. Eventually sa Yes. Pilipinas, ma-recognize po ng ADRA. Yes, congratulations diya sa Colombia. Okay. Your Rans, Rans, sa atay Yes. mga panghinuklod for this Yes. week. Atong mga panghinuklod karong Kabuntagon. This is a quote from Bob Marley, kaingon diri, "The people who are making this world worse are not taking a day off. How can I?" Aha, ganun. Ani man po niya ang story kang Bob, Yes. kang Bob Marley. Ako Sayang dito kapanahonan, nagibasa. sayang kapanahonan ni underwent na sila og kining racial discrimination. So ginakulata, ginainsulto, gina-BI na sila. So niingon siya sa iyang speech one time nga ang mga tao Raising nga pasakit cancer kanamo dili ga undang. So Actually, kani siya nga quote, yan ang istorya before pa ang peace rally. Nga nahitabo kay, a day before that, na-shoot bitaw siya. Oo, na Iposil siya. mga violent Iposil nga nahitabo siya. siya. Atake ang balay. Oo. And so, ingon siya nga, kung ang uban naghimuog mga dili maayo, wala sila day off, nga, nganong ako mag-day off ko? Di ba? Di yun mo undang og maayong buhaton. Correct. So Randy, what does it tell us? What does it Ikaw, tell Rans. us? Para sa kuha, I view the quote in a different way po. Yes. Like, people who are making the world worse are not taking a day off. Para sa kuha, they're not taking the day of rest. No? Murag, for us Pag-ayon to yun na sila. live longer and for us to live life to its fullest, diha sa Ginoo, kailangan jud ta Mapahulay. mo pahulay. Yes. Oo. But we need to promote love, Yes, peace, peace. and happiness. So, That's right. promote na tag-love kay Season of Love. Enjoy ang karon nga season. Yes. Oo na Yes. siya nga sa Panimbaya. Dini sa Panimbaya mga kapagulahon. Amo gini siyang paningkamutan nga every episode makahatag ni makapromote ni Matabanay de Charm og kalipay nga mga nindot nga mga kaagi sa inyong paglantaw sa among episode. Busa sa among mga viewers, okay, sa mga viewers nga na mga kaila sa abroad na gusto mo tanaw sa Panimbaya sa Kabuntagon, palihog ingna sila nga pwede sila makalantaw gamit ang among live streaming link makita sa inyong TV screens right now. O pwede po nimo sila panimbayaon para maipaabot ninyo ang inyong mga pagbati o mga giunahuna panghandom. Gamit ang mga numbers o gisend ang inyong mga greetings. Yes, surely ang mga paglaom, we will join you in this season of joy because karon ang mangharap nato karong Kabuntagon are the sons and daughters of Mountain View College. Ato silang atangan sa harana sa Kabuntagon. Gasa sa kaayuhan gikan sa usa ka balatian nga sa iyang tanaw dili na gyud niya makayanan ang atong storya
gikan sa Southern Cotabato unya sa Kulit a Miracle. Ug unsa pud kaha ang mga rason nganong ang tulo ka mga hari ni adto sa dihang natawo si Ginoong Hesus ug nagdala og mga gasa atong sayron unya at tangina ninyo sa Good Morning Pastor. O ikaw ba, nagahuna-huna nga ikaw mas ubos kaysa sa uban and you feel inferior sa imong kaugalingon? Si Pastor James Amado will remind us this morning how Jesus values each and one of us. Kana atong atangan sa Pan de Salvation this morning, you are His child. One of the most expensive paintings ever sold last February of this year is the 1892 painting made by Paul Gauguin. The 123-year-old painting was sold privately to an unknown buyer, reportedly to Qatar Museum, to a close of $300 million. Though this French painter died in 1903, yet his painting never loses its value until today. However, in the Bible, the most valuable creation that God created is you and me. Here's what the scripture says why you and I are valuable. First, we are fearfully and wonderfully made, for we are created in His own image. He formed our inward parts. He knew us even before He formed us in our mother's womb. We are His children. Far more, He owns you and me twice, both in creation and in redemption. You and I were bought with a price through His precious blood, and that is how valuable we are to Him. Even though how many times we failed to trust Him, suffered the consequences of our disobedience, turned away from Him, traded the eternal to temporal, and sensed the depreciation of ourselves, but still, you are His child. Just like this $20 bill. Even though how many times you crumple this, you throw this on the ground, step on it, and sometimes I literally found it in the washer or dryer. But still, it never loses its value. My friends, whether how deep is the wound of your past, or how far you've wandered and lost your way, or you're a victim of abuse, or committed a crime, or have been a failure many times, you were rejected, bullied, or in jail, broken-hearted, or even believing that your life is meaningless, you are still His child. Just like this $20 bill, the value is still the same. Why not come to Him in prayer right now? Confess your sins and repent, and you will experience a new beginning. Until next time, this is your friend James in the Living Word. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Sometimes I'm wrong, sometimes I'm
you know guys, when you sing, you always sing so delightfully and so beautifully. No wonder nga nung mas magulang pa sa ako ang inyong grupo. Sons and daughters, you've been singing and advancing the ministry for 31 years now, right? I would like to invite their conductor, Mr. Paul Gabuco. Thank you for joining us here. Paul, thank you for bringing your group. 31 years na ang grupo. It's on. 31 years na ang grupo. Yes. And yung kagay na bago pa lang. But according sa imo impression, nindot kayong grupo. That's why you stick with them, right? Yes. Okay. So Paul, 31 years na ang grupo. Unsa may imong na-feel nga sikreto ninyo nga anong nilungtad ug mulungtad pag ining grupo? I think the secret is the bonding and the friendship that we had. Because when I first came to the group, they were together. And I think that's one of the best assets that they have. So the sound and the musicality is high. I'm with them. actually surprised sa sabtan ko nimo Paul. Abi nga nako mulingi pa kasi lang pakatabang. By the way, mga kapaglaom, si Paul, dili ka Cebuano, right? Paul, di ka Yeah, Bisaya. Tagalog po. Oh, Taga-asa man ka. Cavite. And what brought you here sa Mindanao? Studied theology in MBC. Wow. So I shifted here. Maybe from one AUP. day mo graduate ka, bisita ka naman sa Good Morning Pastor. Yeah. Okay ba na, Paul? Yeah, okay. So, kung nakay gusto, dito lang direct ka, kung nakay gusto yung istorya sa pinakaunang mga miyembro aning grupo ha, kung sa man imong gusto ingon sa ila. Kang, gusto They're mo sila pasalamatan, nagiging lang ng established ng grupo? Yeah. I want to thank them for their establishment of the group, especially the late Pastor Undap, who Yeah. founded the group in 1984. And Kasi wala pagiging ko na anak gina eh. yeah, 1984. the group has finished 3 projects. Tell us about these projects. The buildings, we have finished 3 churches building projects, and we are continually financing the the MVC DXCR Hope Radio, and we have supported 43 working students of MVC and CMU. That's Cagayan. Central Mindanao University. I graduated Yeah. there. Ay, nagkalimti. Oh, and we purchased Bibles Okay. for Interesting. jail in Malaybalay and Valencia City. Wow. That's why nga, impressed kay ka sa grupo, no? Tugod na Yeah. yung mga community services. Kadyo lang kay Direk. Kanang naadaw mo yung concert, I was told. Please invite our viewers to visit. We would like to invite you in our concert in CDO Central Church at 1 p.m. and SPU Garden Church at 4 p.m. Okay, later na ano nyo. Mga kapaglawa, atong Siron, atong Siron, kauban si Ma'am Layla, wala tayong oras. Ang mga tambag niya para ma-improve ang atong panglawas. By the way, JV is on the keys, hitting the keys. Atong Siron, kauban si Ma'am Layla, ang mga tambag niya para mauswag atong panglabas. This time, on Health Bits. Hi everyone! Let's listen to Health Beats. When it comes to healthcare, men are much less likely than women visit doctors regularly, take symptoms seriously, and live a healthful lifestyle. Maybe that's one reason why Filipino women have a 5-year average survival advantage than men. Here are some tips to maintain health and vitality for men. Number 1, reduce white foods from your diet. White flour, white sugar, and other processed foods are rapidly drive up blood sugar levels, which contribute to weight gain, diabetes, and host of other health problems. Number 2, reduce intake of trans fats. Deep-fried foods and anything made with hydrogenated oils contain trans fats that raise your risk of heart disease. Number 3, maintain your optimal weight. Maintaining a healthy weight is one of the best things you can do for yourself. You will look better, feel better, and reduce your risk of heart disease, diabetes, hypertension, and other major killers. Number 4, avoid drinking alcoholic beverages. Consumption of alcoholic beverage is devastating to health. Avoid smoking. Cigarette smoking contains more than 1,000 harmful substances that would contribute to other health risks. This is Miss Laila reminding you, your body is a temple of God. Don't ever try to destroy it. Be healthy. It's a wise choice.
Panibaya sa Kabuntagon would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Bone cancer, unsa kini ka lisod nga balatian ug unsa imong bation kung ikaw igno na sa doktor nga putlo na ang imong mga tiil tungod niini nga sakit. Atong tanawon ang Call It a Miracle with Susan Abayon. Bedridden for 16 years, bone cancer stage 4. Kung ikaw nagbalatian ni ini nga mga sakit, unsaon nimo pag-recover sa mao nga sitwasyon. This morning on Call It a Miracle, we will discover how the great doctor of the modern times heals this sickness. Let's welcome on the show, Miss Susan Abayon. Good morning, Susan. Yeah, good morning, ma'am. 15 years old, unsay natabo sa imong kinabuhi? Sa dihang third year high school and 15-year-old, nagahubag ang akong tiil, and then I'm a lumad, so ignorante that time ug unsa ang pagpanambal. So daghan ang mauna-unaan kung unsaon siya. Hantod sa nagdako ang akong tiil, duha gyud siya ka kilo ang ako ang tiil. And then hantod nga nagbuto siya, so dala kami sa ospital because my mother is a BHW that time sa among barangay ug daghan ang nagtabang, so nabitbit gyud ako sa ospital. So naka-declare gyud didto ang mga doktor na naa na ko stage 1 bone cancer. So mauna siya na ilahag yung gihangyo nga putlo na ang akong tiil. But I refuse. Tungod that time, I'm ilumad. So naa sa akong huna-una ang pagka-ignorante. Paano kung mawa ang akong tiil? So si buhaton na ako, much better mama nga isital ang bayronon sa ospital and dalaon ninyo kog balik sa balay. Bahala og mamatay ko basta uban nako ang akong tiil. Yeah. Then salamat sa Ginoo kay gigawas gyud ko sa akong inahan. So After adto paggagawas nimo, unsay nahitabo sa imong tiil? nagapadayon gyud siya ma'am nga naganangnang ang akong tiil kay wala man minabalan og unsaon pagtambal. So i-describe nato unsa siya. So naggalata siya, padulong siya Nalata siyang lata. Oo, tapos ang Na siya mga dugo, nana ug ang iyang fluid, so continue ang pag-agos-agos niya nga grabe gyud. Unsa imong kahimtang sa bed? So dinha sa bed ma'am, ang sistema nako is ako ang left foot. Ibali mo ra siya i-slant. Ihang siya. So kung ibutang siya lang pantay sa ako ang lawas, so bation nako ang sobrang sakit. And then kung nabantayan nato, the way kita mo puga sa atong linabhan, so mauna ang bation sa bone cancer na patient. Sakit kaayo. Sakit kaayo, so mag-revolution siya. Entire my body, ug pagkahuman niya revolution sa sobrang kasakit, so makuyapan ako isa ka oras ug tunga gyud ang pagkakuyap nako that time. So mauna ang trabaho sa ako ang pamilya sa pag-massage, reflex. Every now and then ginamassage ka. Aron nga magkaroon na pud og balik og ginhawa ako. Wala kay painkiller. Wala. Kay gi-stop naman gyud ang medication gikan sa doktor. So mao na to. Every now and then mobati gyud ko kasakit kaayo sa akong tiil. So ang buhaton sulod pila ka katuigan, imagine 16 years nga ilang ginabuhat ang pag-reflex. 15 plus 16. So that is 31 years old ka. Until ana ang imong pag-agwanta. Yeah. Let's cut it short, Susan. Nag-therapy ka, pinaagi sa natural remedies. What happened sa imo ang tiil? Okay. So gisunod na ako ang new start, which is nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust the divine power. Gisunod na ako ni and 1-year treatment sa akong balatian. Unsay milagro nga nahitabo sa imo sa gikan sa imo stage 4 nga nga bone cancer og niadtong 16 years imo nga pagbalatian, unsay nahitabo nga complete healing sa imo? Sa naga-process ang natural remedy, so nakatindog na with crutches, pero piko pa ang left foot nako. So naabot ko sa Digos og dito sa Digos dito na ako na exercise because pinakanindot ang iyang area because country living. So 3 days nga successive ang akong breast walking pinaagi sa crutches. Ni anang tulo ka adlaw gihatag sa Ginoo kanako nga nibalik ang kusog sa akong tuo, wala nga tiil.
Na ako'y madunggan nga hungong. Ipataas ang imong crutches and step and step. So sadyang ipataas na ako ang akong crutches og nag-step. Tinanaw sa akong husband, paano ka naka-step nga dili man na makalihok ang imong wala nga tiil? Og diha gibati na ko ang sobrang exciting og paano ko makalakaw og paano ko maka-step. Nga I know 16 years bedridden ako og paano na ako ni mabuhat nga makalakaw ako. Og paano ni gibuhat sa Ginoo nga hanong nakalakaw ko 3 days lang ang pag-breast walking. Oh my dear God. Himayaon ka na ako sa tibok na akong kinabuhi. Og manaksi ko sa dako, kaayo nga kaayuhan nga imong gihatag ka na ako. Og paano nimo ni gihatag, di pa na ako karon masabtan. Pero sa umaabot nga mga adlaw, masabtan na ako ni. And sulod sa isa ka bulan na pod nga sobrang exercise, and gigi-exercise na ko ang 8 ka doktor nga gipaabot sa Ginoo kanato pinaagi sa New Start. Sa diha nga pag-abli sa akong tiil kay hunaran na. Nagsinaw lang siya, nagpula. And this is it. Nakaingon ko, sa ang akong mga samad nga nung nawala man ni nga 30 plus man unta ni. Nga bisan isuksok nimo ning mga fingers nimo sa ako ang tiil, masuksok nimo ni, pero sa ang akong mga samad nga nung nawala man ni sa pagkakaron. Unsay gibuhat nimo Ginoo? I'm a sinner, pero nganong giluwas nimo ko? Nganong giayo nimo ang akong balatian sa simple way lang? How miracle nga imong gihimo sa akong kinabuhi. Og sukad ni atong panahon na I make covenant in my God. Naghimo kog pakigsaad sa atong langit ng Amahan. Sukad nining adlaw na sa paghahatag nimo sa milagro sa akong kinabuhi. Himua nga living witness, himua nga matagpanid sa akong kinabuhi. Mapadayag sa tibuok kalibutan nga you are still here. Bisan pa sa moderno nga kapanahunan, pero naa ka, nagauban ka namo. Ako kang gi-acknowledge sa among mga kinabuhi. Pag ipahibalo sa tibuok kalibutan because I believe. Wala ko'y kwarta ma'am nga nag-start, nga nag-volunteer as a medical missionary. O wala bisan gamay, pero usa lang ang akong gibitbit. The faith of Jesus nga naa karon. Susan, there are many like you nga nagbalatian, bedridden, siguro hopeless sa pagkakaroon, nagtanaw sa imong story, naminaw sa imong story. What can you tell them? Usa lang ang akong maingon sa tanang nagbalatian sa tibuok kalibutan. I encourage you. Ipunting nato ang atong mga handom. First, ipunting nato ang atong mga hangyo ngadto sa atong langit ng Amahan ug hangyoon siya nga mosulod sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing. I thought nga ang iyang ayuhon kanako ay sang ako lang balatian. But you know, my brethren, og mga tao sa tibuok kalibutan, abi ninyo unsa ang giayo sa Ginoo kanako, my physical, my mental and spiritual aspect in my life. Og sa pagkakaron, ako nang gigihimo ang akong kaugalingon to sacrifice this because without God, I'm so much nothing. God wants us to obey His commandments, to obey the laws of health and laws of nature, paano mo kaon, paano matulog, o paano i-exercise ang free lang nga gipadala niya nga mga doctors. So giipahibalo na ako kaninyo nga in behalf sa illness nga akong nadawatan, di have God nga nagahatag ka na ako kusog ug mauni karon ang akong nabatnan. Aron ipaluganap bisan sa tibuok kalibutan, bitbito na ako ang pagpanaksi. He's still here now. Nga bisan sa moderno nga kapanahunan, naa siya nga nagkuyog sa mga tao nga andam nga mungusunod kaniya. Nga buhi nga moinitabang kanako aron nga makatindog karon. Thank you so much, Susan. We were inspired by your story. I hope nga daghan ang matagan og hope sa ilang mga balatian. Thanks God. This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Cura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha Qatar SDH Church.
Nagabalik ang panimbaya sa kabuntagon. Nabitin mo gayon na mga kapaglawom no, pero unya ato ra to siyang ipakita sa inyo. Interesting kay to siyang story with Miss Susan. Karon ako sa panimbaya ng mga viewers gikan sa San Fernando Bukidnon. Bibi 18, of course si Tawing, Master Guide Tawing, kauban si Kikay ug si Lendon. Thank you for watching panimbaya sa kabuntagon. O karon good swerte kay mo kay makauban namo ang among Associate Director sa Associate Pastor. District Pastor, right? Pastor Lino? Associate District Pastor sa Lumbia District Pastor, Brother Lino Egay. Thank you for joining Panibaya sa Kabuntagon, Brother Lino. Thank you. Sa Sir Darrell o Sir Randy, o labas sa tanan o adlay pagpulay, may adlay pagpulay sa atong mga kaigalaan. That's right, Brother Lino. I am joined now by, of course, the handsome guy, Randy. Siya ang mupulik ang awing para sa itong hisgutanan karon nga maglambigit ni ining tulo kasikat nga personalidad, the three kings na naisulat sa Biblia. Tinood ba nga naisulat sa Biblia, brother? Sumala sa ato nga pagtuon sa balang kasulatan di sa Matthew 2, makita nato diha nga wala di makita nato diha nga three kings. Ang gisulti na diha mga mago. Mga mago. Unsa meaning sa mago? Sa ato nga onward sa ato nga gitawag nga magician? Gitawag magician. Okay. Pero dili jud na sila magician. Right. Kana sila gitawag na sila nga mga manggialamon o nagatuon na sila learned and scholars. sa kinayahan o sa mga kabituunan o sa mga bulan. Interesting mo kayo kay sa ato mga lugar karon makita nato ning hulagway ba imahay aning tulo ka mga mago nga imong gi-mention karon. Unya ang pangutana kanibang tulo ka mga mago ang inging harian nga ilang gigikanan anang dato ay or kumbaga unsa may nagtukmod nila nga mosuroy sa kalibutan ug sundon tong katong bituan. Kung ato jud siyang basahon sa Desire of Ages nga gisulat na ni Ginang Ellen G. White nga nagapahibalo diha nga kini sila tinuod na siya nga mga mayaman ni sila, mga dato sila, influential sila. So ang nakahatag ng kanila og inganyo nga sila nga mibisita dito sa ato nga usa ka bata nga mao si Jesus Christ. Tungod kay nakabasa sila sa sulat ni Balaam nga nasa Numeros 24 verse 17 nga adunay magatindog sa katilingban ni Israel mo na si Jacob. So Brother Lino, natagna ba nga kaning tulo ka mga mago mo anha diha sa Bethlehem? Naay mabasa nato sa Isaiah 60 verse 8 nga adunay mga nagkamilyo ba unya nagdala og mga gasa. Yes. Pero wala gisulti do ang mago, pero atong masabot nga ang ilahang katuyuan mao ang pagdaig. So tukma sa Mateo 2 nga sa ilang pagbisita mi daig siya og mi worship ni Jesus Christ. Bahin sa gasa, brother. Natagna ba pod kung unsa ba nga mga gasa ang ilang pagadadon? Ug amo mga simbolo ang dasa nga ilang gidala? Okay. So wala tay silent kayo ang Biblia ug ang Spirit Prophecy nga natagna ang gasa. Okay, natagna. Nga ilang pagadadon. Okay, so adunay mga simbolo adto nga sumala sa mga scholar nga ingon nila nga ang frankincense simbolo sa holiness. Ang gold simbolo sa kanang gitawag nga kingship. Yes. Unya dayon ang mera nagsimbolo sa bitterness, suffering o kanang gitawag nga agony. So we have this kingship, atong isa holiness, and then trials, struggles, no? Challenges siguro. Okay. Na-mention ni mga dato ni sila nga mga mago. Yes. Nganong atong kapanganakan pag imugso ni Ginoo Jesus ginang pangita man siya para siguro patyon. Right? Nganong wala man nila siya gitago, balik dito silang gingharian. Natagna naman gud nga mao jud na ang propesya. Dili jud nila mahimo nga ila tong taguan tungod kay ang ilahang trabaho manggod maora nga ang pagsusi lang nito. You mean ang ilang parte? Ilang sa parte. pagkaymugso na Ginoong Jesus mora to? Mora to siya nga ilahang i-prove nga tinuod jud ang gisulti sa propesya ni Balaam. Okay. Kanang gitawag nga nahimo nga propeta. So, Brother Lino, unsa man ang importanteng hulagway sa pagduaw atong tulo ka mga magos diha sa kapanganakan sa ni Ginoong Hesus? So, ato makita sa ato mga kagalaan karon nga ang hulagway jud adto nga sa ilaha nga pagsusi dito nga
gisigurado jud nila nga unsa jud ka tinuod ang gisulti sa maong prophecy. O ilang napamatuod sa kinatibuk-an nga tinuod jud ay ang pagpanagna nga adunay Mesiya nga mahimong nga matawo dito sa Bethlehem. So you mean, kanilang pagigsusi, pagimbestiga, kanilang paggasto sa ilang pagtalikod sa ilang comfort zone atong panahon na dato gunin sila gitalikdan nila, biyahe sila, no? Gamit ang ilang mga kamelo. So unsa may kakutluan nato nga mga leksyon aning ilang ipakita ka nato? So ato nakita ba nga naa sila ginatawag nga gusto nila nga iklarohon jud nila. Yes. Klarohon jud nila. Gusto jud sila nga makita jud nila sa akto unya dayon nga madasig jud sila. So as kita nga nasayod aning butanga, nasayod sa ilang gihimo, unsa may atong angay sabton ani? Ato nakita nga ang pag-alagad jud dili jud basta-basta, Yes. no? Kung kita aduna tay katuyuan nga moalagad jud ta sa Ginoo, bisan unsa kalisod ang atong agianan, kinahanglan nga ato jud ang panikamutan aron kita mo landing jud ta sa langitong pulianan. Is it okay nga passive ra kita, like okay maabot na ng Ginoo nga ingon sila inani, na mo ning giingon sa pastor, mo ning giingon sa mga tao, ato lang ning tumanon ana? Majud nga ato jud susihon kay sila Yes. manggod sa ilaha manggod Ato yung nga susihon. nadiskubrihan nila ang pagkatao ni Jesus Christ sa ila yung pagsusi, diligent yun sila nga pagsusi sa balaang kasulatan. At the same time, katong sa una, di na matawag nga balaang kasulatan sa Dili yung manili. giprove Scroll ba? to scroll. Oh, Giprove jud nila. Yes. Oh. You said earlier nga nabasa nila kang Balaam. Ilag yung giprove nga tinuod gini siya, mao gini propesya. Oo, mo jud na siya. So atong makuan nga dili jud ta ingon nga dili jud sila ingon nga malimbungan nga kung kita motuon sa mga propesya. Okay. One more question. Unsa man ka importante nga masayra nato ang mga propesya? Importante yung kayo ni Sir Darrell o Sir Randy tungod kay mao manggod ni ang propesya, mao ni ang magtudlo nato ngadto sa kamatuoran. Mao ni magtudlo nato sa kanang gitaw mugiya sa ato ngadto sa kinabuhing dayon. Og labaw sa tanan makapadasig nato kay ngano man labi na sa nitabo kang sa atong mga mago nga nakapadasig nila kay ngano man adunay kamatuoran nga si Kristo na tao. Yes. Unya mao po ni nga magatudlo po ni nga first man to nga pag-ani Jesus Christ, magatudlo pa nga sa pagbalik ni Ginisos. Importante jud po siguro, Brother Lino, nga kita jud mismo basa sa propesya. Exactly. No? Dili lang kay maminaw ta sa television or so unsa man gali atong madunggan sa uban nga tao. Kita jud mismo ang mususi. Mutuon. Murag sa mga tulo ka mago nga sila jud ilang gisusi personal. Mao jud na siya. Mao na Yes. sakto na siya Sir Randy. So thank you kaayo, Brother Lino. And gusto po na ko i-greet ang akong mama diya sa Pagadian City. Yes. And also akong the Revive, my Revive family diha sa Iligan City. Good morning kaninyo. Wala sila Hope Channel dito, pero I think later ma-view nila on YouTube. And og sa tanan nga akong makaila, hi and happy Sabbath diha kaninyo tanan. Okay, by the way, sorry pa na kay Brother Igan, na kay gusto i-greet. Ako gi panimbaya ang ako nga minahal sa kinabuhi na diya sa Taguanaw, no? Unya dayon ako dayon gi-greet si Dr. Tabingo, si Valerio o si Pastor Tidi Baang. So thank you for joining us. Napakaitabaganan unya, napatay ang ngayong puan po. So you will be staying with us for more minutes. Mga kapaglaom, dili sa namo ihatag sa inyo ang Bible Bits. Tungod kay mo balik pagkanta ang Sons and Daughters, kabalumi na side may inyong siyang gikahinaman. So karon atong paminahon, MVC's Sons and Daughters. Shine on us.
Bible Beats, kauban na sab nato karon si Miss Claire. Kumusta? Okay ra ka sa atong pag Bible Beats? Okay, ragyot kayo, sir. Okay. Kapoy kayo pero uban sa taban si Ginoo. Mangita na sa atong pangutanon sa atong mga kapaglawom. Unsa naman po dato ipangutana sa atong mga kapaglawom karon? Maayo siguro atong ipangutana sa ilaha og unsay ilahang ganahan nga verse sa Bible. Wow. Na ilahang gidala-dala adlaw-adlaw. O maaplikar sa ilang kinabuhi. Yes, maaplikar sa ilang Yes. kinabuhi. So tara, mangutana na ta. Sige, tara. Okay. O na ba kay favorite text? Gadali ko. Unsa may imuhang paborito nga verse sa Bible ug ngano? Na ba kay ganahan nga verse sa Bible? 1 John 4:8. Okay. Ngano mang ganahan kani? Gahan ko na kay kaning na-shaming sa ko. God is love. God is love. So ang Ginoo may gugmaon. Dung kadali na ba ko dung kay layo kay amo. Sige. Wala ko masaya, ma'am. Ha? Wala ko masaya na. Di ko simbagot. Favorite verse? Katong kay Joseph's The Dreamers. Favorite ko na kay unsa manggod yung mga kanang unsa manggod siya nga tao. Kada mangutana sa mga unsa yung mga damgo. Ya gyud matagnaan ta kung then precise pa gyud way bakak bitaw. Busa sa gid kina na ako nga verse mo akong kina kanang most liked and favored of all. Unsa man to nga verse, sir? Verse B. Sorry kay sa manggod dugay-dugay naman ko ana na verse kato pa ko mga tingari 10 years old. Ay, si tatay na lang. About sa Bible. Hi. Hi. Tayo lang. Kanina isa, ikaw. Siya lang siya. Sige. Jeremiah 29:11 declares the Lord said that he memorize pero Sige. Nganong ganahan ka to? okay ang ganahan ko ng verse kay tungod mo ko na ang saad sa Ginoo sa tuwa ba nga dito tagaan og kanang kahirapan gud ang kailangan na nato buhaton pangitaon lang para mag-success sa ato ang kinabuhi. Ikaw ma'am, ikaw. Ikaw. Ikaw ma'am. Exodo 23. Kanang love God above all. O nganong ganahan man kani? ganahan kay nang pakita man gud dinha kung unsa nato kalab ang Ginoo. Then unsa siya ka importante sa atong kinabuhi. Wow. Okay, wow. Hi, te. Nadali ra kay te. Bawal yan, bawal. Ana, te. Ma'am. Ha? Wala kay ganahan nga verse sa Bible? Dili ko gahilig ka basa. Okay. Hi, te. Maayong hapon. Kami pangutana sa imo kadali nay. Ang Ginoo, Nganong ganahan man kana nga verse sa Bible? ganahan ako. Kay maayo man. Unsa pa? Wala ka. Wala ka nasuko. Ako nasuko. Sige, okay. Okay, sige, thank you. Psalms 23 verse 1. Sige. Nganong ganahan man kani? Ganahan ako para di ko mahadlok. Okay, ikaw ma'am. Romans 3:10. As it is written, there is none righteous, no, not one. Anong ganahan? Kay kuan manggod ka ng sakto kay wala gyud perfect tanan, wala maski gisa, wala jud ang Ginoo ra gyud. Yes. Losod ko. Psalm 23 mo. Bili. Psalm 23. Sige, ikaw. Mga kapaglaom, ato na sang nasayran ang mga tubag sa ato mga kaigsuonan kung unsa ang ilang favorite text sa Bible. Nagkalendayan nilang mga tubag, Claire. Yes, nagkalendayan. Daghang kayong salamat, Claire, sa imong pag-uban nako sa upat ka episode karon sa ato nga Bible Bits. Salamat. Nakita nako nga ang imong experience medyo nagkabalintong-balintong ta pero nagpadayon Yes. gyapon ta. Okay ra ka? Okay ra kaayo ko. Nganong ganahan magkaunsa may pinakaganahan nimo nga nahimo nato sa upat nato ka episode sa ato nga Bible Bits? Ako ang pinakaganahan gyud katong nabalintong ko ay dili di ay katong tanan. Kay first time nako nga naka-experience ani og nalipay ko nga tungod nga nakaadto ko diri sa Cagayan na experience nako ang
makapag-appeal diri sa Bible Beats. Yes, kapoy no, kapoy. Kapoy! Pero uban sa tabang sa Ginoo, wala Yes. atong kakapoy. Lingaw Yes. kaayo. Mga kapaglaom, ato nasang nasayran o nadunggan ang atong mga tubag sa atong makaigsoon kapaglaom, ang ilang favorite text sa Bible. Importante kay ni tungod kay kung mubasa ta sa Bible, mao kini ang ato nga communication ngadto sa Ginoo. Yes. Basa o pagampo sa balaan kasulatan, importante kay ni. Salamat kay Claire sa imong pag-uban karon. Gikan dinhi sa kadalanan sa Cagayan de Oro, awingin dino Claire Esparraguera. alang sa Bible Beats. Panibaya sa Kabuntagon would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Thank you for tuning in. You are watching Panibaya sa Kabuntagon. Ug akong panibayaon si Awing o si Grace Indino. Karon na sila sa Davao. Ug gabiyahe man siguro mo. Ako kabalo. Ang Diyos magkapanalain ka ninyo. Awing, interesado kay kuatong balintong-balintong katong gihimo ninyo ni Claire. Curious lang ko sa balintong nga naitabuan na. Anyway, akong panibayaon ang Ectin family sa Kumawa, San Fernando. And of course, Huyad family. Same place. Kanang Sarona family. O mga kaigsunan mo sa Halapitan, SDA Church, good morning and happy Sabbath. Of course, happy viewing, Engineer Remy Salagantin, Engineer Joey Salagantin, Engineer Jeremy Palamini, Tolentino family, Varias family, Larina family, o sa tanang viewers namo sa Kamamanaan, mga ads dyan sa Kamamanaan, good morning and happy Sabbath sa inyo tanan. Yes, ingon man sa amo ang Facebook likers, daghani sila. Si JR Capirari, Chito Abordo, Lynn Limbangon, Richel Acalde, Asuncion Ortega Bulutano, Christy Lac, Dimonios, Gloria May Campejos Biong, Janelle Brian Fadriquela, Jemar Bering, Isa Akwenda Malasiki. Ug daghan pa ni sila, ti Charmrans, yes. Okay, o later na ang uban. Amo pong gikasubo nga medyo natay technical problem, dili pa mo gawa sa Call It a Miracle, pero gipaningkamutan sa atong technical team. Hello din niya sa mga boys na sa control room. Thank you sa pagpaningkamot kay inyo nang maayo. Ayuhag yun, please. Sayang na tong story. Sayang, okay. Yes. At ang mga pagpanimbaya, hello, good morning to all of you. Mo-greet lang ko. Og happy Sabbath. Ako family here in Maramag, Bukidnon. Thanks from Gilbert Diampon. Thank you so much. O greetings po sa atong mga likers o mga friends nato diya sa Facebook. Si Flower White, si Roberto, Cherish Sanchez, Marivic Alburo, Belty Egang, Ram Glorio Tapayan, Weng Weng, Mark Jan Lucino, Federico Castro, Ruga, Jeanette, Girly Vicencio Valdivia, daghan pa kayo sila. Yes. And for the meantime, mga kapaglaom, ato na pong sayran ang kahibulungan sa panit sa palay. Atong kining paminawon sa Tipik Girl nga si AJ Sentenes Garvez sa Tipik sa Kinayahan. Thank you. The rice hull is made of hard materials, including opera silica and linen, and its purpose is to protect the rice during the growing session. Karon nga kabuntagon, rice hull atong diskubrihon. Ang rice hull o panit sa humay sa uban wa nay pulos. Sa una nga mga panahon ginalabay lang ni siya kung muagi ka dinhi sa area sa Soc Sargent na labi na sa Tacorong City, Isulan Sultan Kudarat, kay diha ang naay pinakadaghan nga mga rice mill. So sa unan maglibog ni sila kung saon pag-dispose niini tungod kay wa na ni siya igamit. Ginasunog ra ni siya unya pag maabo na mao na ni siya ang atong ginagamit nga panghinis sa atong kaldero katong ginatawag nga cleanser. Pero karon nga mga panahon daghan nadiskubrihan nga gamit niini. Ginahimo ni siya nga panggatong dito sa ato nga flatbed dryer. Kining flatbed dryer mao ni siya ang mechanized dryer na dili na nimo kinahanglan og sunlight labi na gud kung ting-ulan. Imbis nga atong gamiton electric para nga mag-dry sa ato nga mechanical dryer katunang init sa rice hull o sa gisunog nga panit sa humay ang atong gamiton nga pangpainit hangtod madry ang ato nga humay. Katong itom o katong iyang uling, pwede nato isabwag sa ato nga rice field. Mao na pudto siya ang mo-hold og nutrients o water sa ato nga rice field. So nanay katabang ang ato nga humay karon sa ato nga field. Kung duna kitay mga manok o ang uban baboy, mao ni siyang ginahimo nila nga ground
weddings. Kay para nga dili mabaho ang tai sa baboy o sa manok o sa bibi, sa pato. Kay mo ni siya mahimo nga muhold didto sa ilang mga tae. Ato lang to siyang pasagdan dinha o ang uban ginabulad o ang uban ginapabulok dira. So magsilbi na pud to siyang organic fertilizer. Remember in Psalms 37 verse 4 says, "Little things are bigger than you think." If we are not thankful for the little things which we have each day, then God will not give us many of those big things that our hearts desire. Kini si AJ Santinais Galvez nagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan.
Panimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mga kahigalaan, alas 7 na sa bantak na sa Kabuntagon. Amo kamong gidapit sa pagpakig-uban kanamo sa atong 777 prayer. Dalaygon ikaw sa ngatanan, kanimo Isus ug sa balang espiritu. Tintak na Ginoo, nagaduol kami sa grasyas kaluoy sa kapasayloan sa among kalapasan. Silyuhi ang among kinabuhi Ginoo sa balang espiritu aron kami maandam sa imong pagbalik. Madunay mga nagbalatian karon sa ospital, asa mga dapit nga talambanan, ayo ka sila Ginoo sa imong mga kamot. Salamat Ginoo sa imong pagkamayo, sa pagdungog sa mga pag-ampo. Sa ngalan ug gahom ni Jesus nga magpasmas. Amen.
This program is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman, Doha Qatar SDA Church, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Mr. and Mrs. James and Karen Amado, LV Maaliao. Mga kaigalaan, it's Dear Panimbaya time. Kami po diri sa Panimbaya nagka-problema sa among technical. Pero ato sa nintambagan nang usa ka problema karon nga importante gini siya nga atong hatagag pagtambag tungod kay mga char value naman eh. Okay, mga kaigalaan niya natak sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, akong BFF ay me, wafa, compared to me. Cholala, pero bright sa klase. Friendship me, pero usahay maka-ask ko sa akong self nga if ever close me per me, was mag-court nako kay wafa siya. Ako medyo dili wafa. Siya per me mapansin. Wala pa jud ko gipanghuyaban sukad. Ayay. Di pa nako ma-define ang kilig og in love. Alien ko sa feeling anang tell nila thrilling and kilig. Gusto pud unta ko maka-feel ana oy why. Gusto lang. Ba, ganaan ko saya ha. At least light lang atong problema karon ka. Yes. Di na ko imagine maka. Balanse ni. Balanse. Lagi. Pero gang, I know you're listening right now and kini sila giagi pod pagka cholala. Giagi pod na sila sa ilang life nga medyo na mga ingon-ani ba, na mga doubts sa self o na po yung mga problema gamay nga medyo kinahanglan jud pod og tambag. Siguro teenager pa ni siya atong sender. Let's start off with Bing. Bing, kumusta? Hello, gang. Good Chulala po morning. No, dili po doy. Dili ay. Ayaw daw tayo yung friendship kitungod feel ni mo nga mas gwapa siya or di ka gwapa. O ayaw po bagunhuna kay walay nang uyab nimo dili jud ka gwapa. Gwapa ka kay gibuhat man ka sa Ginoo. Amen. Maabot na nga panahon og kana bitaw mga love thrilling no. At first raban na kurugay na nay problema mawala ng thrilling feeling Manglupad na dayon. Lupad na natin ma'am na di ba? Kaya naman So, gusto makiligon. wait, kay kita ang mga babae, maghulat raman jud, di ba? Hulat lang. Maabot na ang panahon. Right time, right in a right person in a right time. Tsada na kiligon, Ting. Tsada na kiligon, kaya yung gusto kiligon gud siya. Kada lagi, pero pag manay problema, lagpot na, lupad na ng mga feeling, mga kilig-kilig. Dapat founded. Anyway, para sa ako, Dear Sender, I'm sure dili lang ikaw naghahambin ani nga problema karon. Ang ako lang matambag, dili man nato makuha nga nagay mas attractive people sa imo. So, pero para pud sa imo dili lang kanang banto kay gwapa ka ma-attract na dayon ang tao. Kinahanglan pud ang happy nga imong disposition. Kaning disposition kinahanglan happy ka. Kinahanglan ang imong personalidad kay invite og tao, kay invite og mga kanang mga nakapalibot sa imo para kang tan-awon, para gusto sila makikauban sa imo. Kinahanglan pag naay party, imbitaron ka kay dili kompleto pag wala kay nanap ito. Kinahanglan ang imong presensya mabati feel me. Kinahanglan ang imong presensya ma-feel nila og importante ka sila, ma-value ka sa mga lalaki, and then eventually ang mga buyog mudulo na nasa bulak na nindot. Buyog og tanom niya. Okay. Rats. Para sa ako, dear sender, ang ako lang yung matambag sa imo, number one po nga ako nahunahunan nga best nga i-advise sa imo is you build a relationship with the Lord. Kay mostly mo sa ato mga teenagers, mo jud na siya ang ato ang pero may gadagan sa tumutok nga makauyab. Dapat ma-in love, unsay feeling ana makilig, di ba? Murag kanang hot pa kayo jud na nga feeling sa mga teenagers, but yes. Murag gina akong i-feel ka. Teenager mga. Mo na yung na-feel, Ma'am Charm. But ako lang ni-share po gamay nga, napo ko'y kailang nga friend nga, she's been single for so many years na, but she told me nga, kanang, dili daw na ingon nga kung single ka, walay gani sa Ginoo sa imo. Of course na but So, God hulat lang. God
God has built that naadyo tay emptiness sa ato ang kasing-kasing, pero usually atong ma-misinterpret as emptiness nga atong pangitaon sa wrong nga mga tao or wrong nga mga But things. instead, ang kanang emptiness gi-create na sa Ginoo sa ato kay siya ra jud ang maka-feel ana. Mulong ta for Yes. Jesus. Yes, of Ma'am course. Angel. I'm sorry, Ma'am Angel, Ma'am Angela, pero ako mo nasabdan sa pangunta na gusto siyang immediate solution nga mabati siya kilig-kilig kamay. Kami. Kasing good. Baila di ay. Hello, Mike. Hello, no. Grabe. Oh, wala. Balansi, regular gina. Okay, happy Sabbath again. Ani magud siya. I agree sa ilang gipag-istorya, no? Pero you have to understand nga kana bitong kanang uyab-uyab, medyo na na siya responsibilidad. Dili ra gyud na siya ngayon yung kilig-kilig factor. Pwede man ka makakuha kilig-kilig factor kung crush lang sa without the commitment. Ask yourself, ready na ba ka sa commitment? Kay dili ra man gud na siya. You're not, if you get into a relationship, you're not just longing for the kilig, but you are also looking into how you would take care of the person, how you would take care of yourself, nga mabalanse po ka. Otherwise, sa mga nangitabo sa mga batanon karon nga kilig-kilig lang bitaw ang gibasihan, di ba? Natay na istoryahan lahi nga na mga naabtan. lahi ang naabtan kay Sa kilig. kilig-kilig lang gyud siya. Suya bang Di ba? Masuya Oo. sa uban. Yeah, understandably na gyud siya peer pressure, pero Yes. di ba, you have to look into yourself first. Ngayon nana, secondly, as what being said, gwapa tang tanan kay gihimo beta sa Ginoo. Lahi-lahi lang siya og ano. Besides, ang relationship, it's not about kanang ibong physical appearance. It's about Yes. your attitude and your personality. So siguro, build on that, the character, the personality that would have you a lasting relationship. Okay, thank you, Ma'am Ange. Si Brother Egay, unsa imo ikastorya ani? Ang ako ikastorya ini, naman ko mabasa sa Ecclesiastes 3, versikulo 5 nga, aduna dyo'y panahon. Ang sa tanang butang. Ang tanang butang. Unya, sa Jeremiah 29 verse 11, ang Ginoo adunay plano sa imo nga kinabuhi. Mula na yung hunahunahon Oh, wala na yung hunahuna to. Kay aron, kay ang Ginoo magud ang nagplastar sa ato nga kapalaran. Okay, thank you so much. Again, dear sender, you are wonderfully made sa atong Ginoo. So please, ayo paghuna-huna ang uban gi-create nga more beautifully than you. Kay naa kay own nga beauty nga only ang kanang makakita ni ana nga katuna gyud siya ang siguro gihatag sa Ginoo para sa imo. Di ba kay beauty is in the eye of the beholder. Okay. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmatay. Mga kaigalaan, kung si Susan na-inspire tungod sa, kami na-inspire tungod sa story ni Susan, inspired po kayo mi karon tungod kay usa ka celebration ang naitabo sa usa ka panimalay sa Cañales family. Happy birthday! On the phone is Ralph Cañales. Hello, Kuya Ralph. Good morning. Hello. Wala pa, pero actually, iyang birthday. Iyang birthday karon. Sa atong pinasahingas. Atong partner Oh, dito, yes, yes. And happy birthday, Kuya Ralph. Are you ready? Wala pa. So let's have the sons and daughters to sing a happy birthday song for Nana. Hello? Hello. Patingog, patingog. Sir Ralph, nakauli na Sherwin? Wala pa. Kumusta si Ate Let's have the sons and Rochelle? daughters to sing a happy birthday song to our birthday celebrant. O napa po yung mga birthday celebrants nga pa kanta na to? Sir Dan Gonzalez, happy birthday. Okay. Happy birthday sa mga nangag-birthday karon. Pahamol din ako kang Auntie Nina.
Sa cousin sa kong, best supporter. Sa mami na mo Happy ni Jim birthday. Jim. Mami ni Jim Jim. Happy birthday, mami. O kang crying gem ka ba niya? Belated happy birthday sa imo, Crying, ha? happy birthday. Yes. Og Big sa birthday. Kukanta na itong sa dollars siya po. Why not? Okay, happy Dagan ko birthday sa baka tanang nag-birthday. Kuya Ralph, happy birthday. Salamat for helping us here in Panimbaya sa Kabuntagon. Ate Cheng Cañales, sa Cañales family, thank you so much. Pastor Cañales, thank you. Kuya Ralph, mutawag rami niya. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmatay. Mga kapaglaom, andama na yung cellphone kay panahon na po sa atong Bible Trivia. Here's our number, 0917-811-6670. And here's our first Bible Trivia for today. Who were the Jews thrown into the blazing furnace that was that heated 7 times hotter than the usual? Uy, Katong sila. mga friends man na sila, di ba? Yeah. Barkada ni sila, ka-Berks. Okay. Okay. Grabe na dyan. Usaka special nga activity ang gihimo sa mga churches dito sa Malaybalay, Bukidnon. Here's Nampa Fitogo for the news. Atong saksihan kung unsa ka makahuluganon ang pagsabwag sa ebanghelyo kung ang mga katawhan sa Dios nagkahiniusa sa pagtimbayayong alang sa buluhaton sa panahong talitapos na. Daghang kay takdag makita nining panahon ni Noah mga igsoon. Ang morning isulti sa Bible, just like in the time of Noah. Ang among simultaneous crusade nga gihimo dinhi sa Dakbayan sa Malaybalay, dako-dako kini tungod kay na-involved nini ang 7 ka iglesia nga sa matag gabi lain-lain ang speakers nga motuyok. Imo tan-awon ang iyang scope dako-dako yun kay nalukop ang tibuok Dakbayan sa Malaybalay niining krusada nga gidumalahan sa atong bisita nga gikan sa Amerika nga si Brother Mario Casinilio. Tungod sa care group o small group nga nagkayuusa, nagdilaab ang maong pagbati sa mga kaigsunan og niapil kami sa simultaneous nga crusade diri sa syudad sa Malaybalay og naglangkob kani sa unom ka iglesia, namely Airport, Lemon, Midland Heights, Kasisang ug Implambong Central Church. Adunay health lectures ug ang mensahe sa ikaduha nga pagbalik ni Ginoong Hesus, maglangkob kini og daghan pag mga hamiling kalag nga madala sa tiilan ni Ginoong Hesus. Ilang gituhuan nga ang pag-involve nining wali usa ka dako nga kahigayunan din ang ilang mga ngalan masulat sa basahon sa kinabuhi. 5 ka literature evangelist nga nahimong speakers niining gitawag nga dako nga wali nga nahitabo diri sa Malaybalay. As an author says, if Christians were to act in concert, moving forward as one, with a direction of one power, with one spirit, they would move the world. Ang pagbalik sa Dios haduol na, ug takna na sa pagpangandam. Kinisin ng Fapitugo, kaninyo na nimbaya. Dagang salamat sa imong balita. Dasig kaayo ba makadasig nga balita sa atong mga kaigsuonan. Aktibo kay sila dito. Oo. O karon na atay caller on the line. Hello, good morning. Hello, good morning. Unsay answer sa atong number 1 trivia? Sadrak, Misak, o Abednego. Hala na. Hala, Pero, di ba ang question is... Amin daw sila Melchor Gaspar. Okay, sakto di ay. Dili na siya ang Three Kings. Okay, correct. Kami lang isa ra. Congratulations. Sila yan ay Musteria sa imo. Taga-asa nga atong caller? Kapan, Baungon, Bukidnon. Oh, nadagang baongon diha. Regards sa mga baongon. Layo kayo, no? Happy Sabbath. Sabbath. Taga-Bukid, no? Sa tanang taga-baongon, good morning kaninyong tanan. Yes. Thank you so much. And alright. here's our second Bible trivia. Which prophet prophesied that Jesus would be born
of a virgin. A. Joel. B. Isaiah. Isaiah. C. Jeremiah. D. Ezekiel. Sir, 917-811-6670. Ang tawag na Alam mo. sa atong Bible trivia. Call. Okay, greetings, Alright, Sir greetings. Rachel. I-greet na ko si Mami o Pastor Pagunsahan sa Luina, Biligan City. Avid na to sila nga viewer. Happy Wow. Sabbath. We Good miss you, morning. Mi. Thank you for watching us. Greetings to, good morning po sa inyo brothers and sisters and pastors. Happy Sabbath. I want to greet ATC Gasol to Sir Arush and Ma'am Joyce Canonigo, uguban nila Jason Tabuloy og Rico. Greetings sa mga boys sa PSK. Happy Sabbath and God bless. Mingaon ako ninyo from Reman, Apa. Happy birthday to my lola. Sir Reman. Happy birthday to my lola Guadalupe Arrazo Bustamante gikan sa iyahang mga apo og singit po ko hello sa ilang mimi sa akong mga friends sa Iligan and also sa itong mga nurses sa Adventist Medical Center Iligan City and of course sa akong mga brothers and sisters diha sa Pagadian City Adventist Center and also to Sandy Joyce hi, sorry kay wala ko ka-attend gahapon kay guesting ko diri sa Panibaya sa Kabuntagon. Salamat kayo sa pag-invite. Sa pag-priority, Ron. Naka-guest na ko din. This is definitely not my first time pero definitely my first time to And host. your beginning. The start The of your start. career. Oo. So. Sanay ka lang. Kontrata The na start rin. of something new. Ipagawas na ang kontrata palihog. Ako pong Panibayos Magpadayon ang mga teachers sa Kumawas SDA Church sa San Fernando, Bukidnon. Good morning. Thank you for viewing. Panibayos Kabuntaon, hinaot nga mag-view na gid mo permi. Hinaot po nga magpabili ng signal nga nindot dira sa San Fernando. Yes, greetings to the faculty of Halapitan SD Elementary School. Good morning sa inyo tanan diha sa station. God bless always. From Yap family, good morning and happy Sabbath to all. Pakigreet ko sa akong bana nga si Rexon Samong nga nag-birthday gagahapon o greet po na ako akong self nga nag-birthday karon. Hello, happy birthday. Thank you sa pagbasa gikan kini kang abet. Hello, good morning to all of you. Mo-greet lang ko og happy Sabbath sa ako family here in Maramag, Bukidnon. Thanks from Gilbert Dayampon. Ako po mga pagpasalamat sa atong beautiful flowers, Ma'am Cora and Sir Ed Wahiman. Thank you kay Nindot kay mong bula karon Yes. colorful, yellow, pink, well blue. distributed ang Mura colors. siya og spring. Okay, no, timatag sa akong bouquet. Diba? Pwede na ko Okay. siya po. Sir Rex and Ma'am Jessica Gonzaga. Yes. Salamat. Ate Dadak and Kuya Bong Camarello in charge sa itong Thank pamahaw you. karon nga month Wow. of December. Ate Daday and Ate Neda nga nagluto di karon ug sa mga sons and daughters si Ate Dadak og si Kuya Bong. Good morning kaninyong tanan. Hinaot nga magmalipayon mong tanan permi. Alright, last set of greeting. Panimbaya nga to sa akong mga pinangga nga asawa nga tuwa karon sa Calgary, Alberta, Canada. Si Annalyn Nini Hasangas Flores nga nagatanaw karon from loving husband and children. Git ko ila Pastor Pagonsan, Pastor Cesar Lagra, Pastor Jason Montera, Pastor J. Policarpio. Happy Sabbath ninyo tanan diha sa Panimbaya from Sister Joy Lumongo. And Panimbaya sa Kabuntagon, i-greet na ko sila Pastor Tero ug Ma'am Tero dinhi sa Upper Carmen ug sa tanang SDA diris Panampawan, Claveria gikan kay Jezreel Ray. Dr. Edsel Cabaluna sa AMC Iligan. Salamat sa mag-accommodate na mo din na pagbisita. Happy Sabbath! Hi, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Dada ang kadasig kalipay ug pagkamaagop sa tibuok semana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya siyang gasa kanimog sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon, sa mga pagsulay, ikaw mula hutay. Tungod kay si Jesus ang atong saligan, dalangpanan ug kanunayng kauban. Magkita-kita kita sa sunod Sabado uban ang kalipay diri lamang sa Panibaya sa Kabuntagon. Hello, good morning. Happy Sabbath. I just want to greet to all members of Hidden Voices, Danny, Jonathan, Rodolfo, Shiloh, Dolph Nelson, Cheche, Nick, Jovi, and Miriam. Also, greetings to Gagatan family and Cansuejo family. Thank you and God, to God be the Salamat sa glory. akong number 1 supporter, Banana, for bringing me here. Kuya Sammy. Jerry Humok, Mr. and Mrs. Max Bareng, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Mr. and Mrs. Solomon Gibingkan, Mr. and Mrs. Guillermo Maglinte, Pastor and Mrs. Francis Aguilar, Mr. and Mrs. Narciso Basilio Sr., Mr. and Mrs. Brainerd Penaranda, Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Daniel Seroy, Miss Idel Quirante, Engineer and Mrs. Ray Villanueva. Of course. Sometimes.
Why not? Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa. When I'm threatened. When he stares at me. When I hear his whistle. When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me. My grade would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know. Obedience Is more than a state of being obedient. It is our Willful practice of obedience. Conscious decision to obey policemen, to obey your parents. teachers. It means submission to the rules which are meant to keep us safe. Likewise, obedience. is a manifestation of love. I respect my I love parents. my mom. I love my Older dad. brother. Besides, It says we obey our grandparents, our older brother, people of authority, our our boss, parents, in the Lord. Lord. For this is right. Hey, Derek, natin mo ang intercom cake. Ready na sila? Ready na sila, Derek? Sure? Sige, we'll start 30 minutes show. Okay, okay. Guys, saan yung dito? Susunod, Derek. Sa salon? Yes. Thank you. See ya. Okay na natira? Okay na natira? Yes, Direk. Okay lang. Good job, good job. Kumusta? Direk, pa-check. Baga kayo. Sige. Thank you. Ano na sa pillow? Gitarong mo sa pillow yan, ha? Please, brother. Thank you. Para sa One flower, okay? Asa na ang props? Okay, thank you. Yes. Okay. Ang table, please. Table. Ang camera. Yes. Okay na, Derek. Camera, okay na? Okay na, Derek. Sige, thanks, buddy. Ay, grabe. Floor director, please take over. Stand by, quiet, set, please. Audio ready? Ready. Lights, camera, action. May Christ be the reason for this season. Merry Christmas and a Happy New Year to everyone!